Nice ko pong review kayo sa ating huling pag-aaral. We're talking about salvation. Nawa po ay inyo nang naunawan kung anong ibig sabihin ng salitang salvation. Noong po nakaraan na linggo ay ating pong pinag-aralan ang traditional understanding, ang ating nakagisnan na pagkaunawa sa salitang kaligtasan. At ang naging goal ng kaligtasan ito na ating nakagisnan sa nakaraan. Ang goal ng ating salvation na ating nakagisnan is to make our eternal residence doon sa kalangitan. Ang layunin ng ating kaligtasan ay manirahan na walang hanggan sa kalangitan. Ito po ang ating nakagisnan na pagkaunawa sa salitang kaligtasan. Kaya noon, kapag tatanungin mo ang isang tao kung bakit nais na makakilala sa Panginoon, bakit niya gustong tanggapin ng Panginoon, sapagkat nais niyang makarating sa langit. Ito ang kanilang layunin, bakit sila ay tumatanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang ating nakagisnan na kahulugan at kahalaman sa salitang kaligtasan. Subalit ang tunay o scriptural understanding, pagkaunawa base sa liwanag ng kasulatan, ang kaligtasan, it is a process. Ito ay isang programa. Ang programa ng ating katubusan, ito ay nagpasimula nung tayo ay nakapisan in union with Satan. Sayo natin sa gusto, ito po ang ating kalagayan noon. At nakikita ang bakas, wangis ni Satanas sa ating mga kaisipan, salita at mga gawa. At ang programa ng katubusan, ito po ay makukompleto kapag hindi na nayayanig or untroubled union with the Lord Jesus Christ. Hindi na po nayayanig ang ating pakikipisan sa Amang Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ating ipinapahayag sa ating kaisipan, sa ating mga gawa, at sa ating mga salita, ang wangis at larawan ng Mesyas. Ito po ang paliwanag. Ito po ang sinasabi ng kasalutan sa atin kung anong ibig sabihin ng salitang kaligtasan. Kaya kapag ang mga bagay nito ay nakikita sa atin, we were redeemed. Tayo ay tinubos. Kaya ang ating paniwala, kailanman hindi susuguin ng Diyos ang isang matuwid na tao na lumagos sa wangis, ipinakikita sa kanyang mga ugali at asal, sa kanyang kaisipan at mga gawa, ang wangis ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nawa po ito naging maliwanag sa atin. So, ang ating trabaho ngayon, we must cooperate with the Holy Spirit. Ito po ay mahalaga, gaya ng sinabi kanina, para tayo dalhin niya mula kay Satanas tungo sa ating Panginoong Hesukristo. The Holy Spirit has given us 4 great types. Ito po ang ating pinag-aralan ng ating redemption. At bawat isa sa mga 4 na mga types na ito ay pwede nating i-break down o biyakin sa 7 yugto o steps ng ating kaligtasan. Ang mga hakbang na ito ay tinutulungan tayong maunawan ang progreso, ang pagsulong natin mula kay Satanas tungo sa Diyos. Kaya the 7 steps nito na binreak down natin yung 4 na types kung paano tayo tutubusin, ay tinutulungan tayong maunawan ang ating pong pagsulong kung kayo ay lumalago o hindi, o umaatras. Amen? Ito po ay mahalaga para sa akin sapagkat hindi lang tayo basta tumanggap kay Kristo at pagkatapos mag-attend tuwing Sunday or Wednesday, sapat na yon. No, we have to know the progress na ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Kung ikaw nga ay sumusulong o umaatras sa iyong personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, the work of moving us from Satan to God begins the moment we receive Jesus. So the principal task of the Christian is what? To cooperate with the Holy Spirit as He performs the work of moving him from Satan to God. Kaya, ang ating pong breakdown into 7 steps ay ang, the 7 furnishings of the tabernacle of congregation. Ito po ang ating biniyak na 4 o 7 akbang at ito po ang 7 mga kagamitan sa tabernakulo ng kapisanan. Ang unang kagamitan na ating pong nasumpungan ay ang
what is the first furnishing that we have encountered or that we have studied last Sunday? Ano po itong unang kagamitan nating nasumpungan? Okay, the altar of burnt offering o tinatawag na brazen altar. Ang altar of burnt offering, ito po ang altar kung saan sinusunog ang mga handog. Ito po ang altar na siyang nangingibabaw sa courtyard dahil sa walang humpay o tigil na gawain ng mga serdote, mga levita, mga sumasamba, mga hayop na pinapatay, mga ingay nila at mga tabang niluluto. So it dominates. Siya po ang kagamitan nito at lahat mga gawain sa altar nito ang siyang nangingibabaw. Okay, nangingibabaw sa courtyard ng tabernakulo ng kapisanan. Can you show it, Brother Raul? Siguro po mainam na ating tignan. So, noong pong last Sunday ay hindi pala naging maliwanag at hindi nakita ang ating actual na larawan ng mga kagamitan na ito ng Tabernacle of Congregation. Kaya nilipat po na dito sa malaking screen para inyo po makita. Okay. So, this is the brazen altar. Taas mo, Brother Raul. Ayun. Inyo po nakikita dyan sa likod. Ito po ang unang kagamitan o the first furnishing na masusupungan ng isang mananambahan na Hudyo. Pagpasok niya sa tabernakulo ng kapisanan. Siguro bago natin ipakita yan yung Tabernacle of Congregation muna. Okay, ito po ang buong Tabernacle of Congregation. Taas mo, Brother Raul. Okay, ito po ang actual na inyong makikita na inilarawan o sinabi ng Diyos kay Moses kung paano ito niya gagawin. Kung inyo po mapapansin, bilang review natin, this is the whole Tabernacle of Congregation. Inyo makikita, meron siyang linen fence. Ito po isang toldang bakuran. At inyong mapapansin sa loob ng bakuran nito ay merong dalawang kagamitan na very distinct. Ito po ang altar of burnt offering, ito ang brazen altar. Okay? At ito po ang 10th tabernacle. At inyong mapapansin meron pong usok na lumalabas na dito po nananahan ang presensya ng Panginoon. At nakapalibot po sa buong tabernakulong ito ay ang mga angkan o lipi ng bansang Israel. There are 12 tribes. At inyong mapapansin, ang Tabernacle of Congregation, kapag sinabi pong Tabernacle of Congregation, ito po ang buong ito. Binubuo ng bakod at lahat ng mga kagamitan. Pag binanggit natin 10th Tabernacle, yung toldang tabernakulo, ito lamang. Okay? Which symbolize the presence of the Lord. Kapag ito ay nanaan sa kalagitnaan ng bansang Israel. At ang ating pinag-uusapan ngayong umaga ay pinag-uusapan ng nakaraan na linggo, ito pong altar of burnt offerings. Dito po sinusunog, ito pong altar kung saan sinusunog ang mga handog. Nandiyan ba kayo? Okay. Kaya pagpasok po ng isang mananambang Hudyo, ang unang kagamitan na kanya masusupungan ay ang altar of burnt offerings. Kaya gaya na pong nating napag-usapan, there are 7 furnishings. Meron pong 7 kagamitan sa buong tabernakulong ito. At ang 7 kagamitan na ito ang siyang naglalarawan or mga steps kung paano tayo tutubusin ng Diyos mula kay Satanas tungo sa ating Panginoong Jesucristo. Yung po ba'y maliwanag? Okay, top view ng tabernacle. Kaya, these are the furnishings of the Tabernacle of Congregation. Ang una, ang altar burnt offerings. Ang pangalawang, laver na ating pag-uusapan ngayong umaga. At ang tatlong kagamitan ay nasa loob po ng toldang tabernakulo. Ito po this is the lampstand, ang kandilaryo. Ito po ang altar of incense, ang table of showbread, and the ark and the mercy seat. At niyo mapapansin, ang tabernacle tent, it is divided into 2 parts. Holy place and the most holy place. So there are 7 furnishings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Ang ark and mercy seat, ito po ay pinakiwalay natin. Kaya, sana po nagkaroon kayo ng idea ngayon kung ano mga bagay na ating pag-uusapan. Okay. Tayo dumako sa
one more. Yung i-review natin, yung altar of burnt offering. Nanibo kayo? Okay. Ang altar of burnt offerings, gaya ng ating napag-usapan, inyong mapapansin, ito po malaki ang sukat dito. Ito ay nababalot ng, tanso, brass. Kaya, ito ay yari ng kahoy pero nakabalot ng tanso. Ito po ay merong apat na parang sungay sa apat na sulok ng altar na ito. Ano pong sinisimbolo nito gaya ng ating napag-aralan? Kayo po na patuloy nag-aaral. What does this horns symbolizes? Ano po? Ano po ang kinatatawan nito? Anong ibig sabihin nito sa atin sa kapanahunan? Na mabuting balita ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang binayad ng ating mga kasalanan ay dapat na may pangaral sa apat na sulok ng daigdig. Amen? At ang apat na sungay nito ay ginagamit para itali ang mga hayop na ihandog sa panahon yun. So, nawa po ay naging maliwanag na sa atin anong ibig sabihin nito sa atin sa kasalukuyan. So, turn it off, Barry Raul. So, the altar of burnt offering, ito po ay nakalagay bago ang pintuan ng tabernacle ng toldang tabernacle. Sa oras po ang isang Israelita, gaya ng aking nasabi, nakapasok po sa makulay na pintuan ng courtyard, ang kanyang nakikita ay ang bronze altar. Kaya ang ibig pong sabihin nun, God always meets people at the cross. Okay? God always meets people at the cross. Palagi po makikipagtagpo ang Diyos sa tao doon lamang sa krus. Kung paano po yung altar na yon ang unang masusupungan na kumakatawan sa kamatayan ng ating Panginoon, gayon din kaparaanan, lagi at palagi makikipagtagpo ang Diyos sa tao doon lamang sa krus. Dahil doon po ang lugar kung saan dumanak ang dugo. Ang paglapit sa Mesiyas doon sa krus, ang unang hakbang, the first step sa katubusan ng mananampalataya. Dahil kung walang pagbubuhos ng dugo, sinasabi po ng Biblia, walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. So, ang buhay ay nasa dugo, kaya naging pong balanse ang timbangan na banal na katarungan, sapagkat ang buhay ng Mesiyas ay nihandog para sa atin, para mabayaran ang ating mga kasalanan. So, ang kahalagan po ng kamatayan ni Jesus, listen, ang kamatayan o kahalagan ng kamatayan ni Jesus sa krus, ito po ay pinakikita sa atin sa ilalim po ng lumang kasunduan sa pamamagitan po ng patuloy, araw-araw na pagdanak ng dugo sa altar ng kung saan sinusunog ang mga handog. Ang lahat na nakaunawa magsabi ng Amen. Kaya dito po binibigyan talagang halaga. Yun ang mga bagay na ginagawa ng mga Hudyo, okay? Ng mga Hudyo. Kung sila'y naghahandog araw-araw, libo-libo. Noong pong panahon ni Solomon, libo-libo mga galon na mga dugo na mga hayop ang inihandog. Ipinakikita sa atin ang kahalagan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. So, ang pangalawang kagamitan, na ating masusumpungan, ito po ang laver. Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia sa Exodus chapter 30. Exodus chapter 30, verses 17 to 21. Kung inyo po mapapansin, ito po ang forma ng palangganang hugasang ito. Inyo po nakikita? Okay, let's open our Bible. Sagli lang. Verses 17 to 21. Sinabi ni Yahweh kay Moises, gumawa ka rin ng palangganang tanso at ng tansong patungan nito. Ilalagay mo ito sa pagitan ng altar at ng toldang tipanan. Pagkatapos, punuin mo ng tubig. Ito ang gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa paghuhugas ng kanilang mga paat at kamay. Kailangan sila'y maghugas bago pumasok sa toldang tipanan o bago magsunog ng handog sa altar. Kung hindi sila'y mamamatay. Kailangan nga maghugas muna sila ng paa at kamay upang hindi sila mamatay. Ito'y tuntuning susundin
nila at ng kanilang lahi habang panahon. Kaya, kung inyo pong mapapansin, ito po ang hugis o forma ng palangganang hugasan na yan na yari ng tanso. Okay, Brother Wolf, you can turn it off. Konti po ang sinabi sa Biblia kung paano po ginawa ang tansong palangganang iyan. Kesa po sa ibang mga 7 pirasong kagamitan ng tabernakulo ng kapisanan. Sister, I'm sorry I cannot speak English all the way. Okay? Ang laki at sukat nito ay hindi po binigay. Ang kaparaanan kung paano ito hihanda para ilakbay sa disyerto ay hindi po pinaliwanag sa Biblia. Ang palangganang hugasan na ito ay nakaposisyon sa gitna ng tolda ng tabernakulo at ng altar, gaya po ng ating nakita kanina, nakapagitan siya. Subalit, parang ang hugasan ito o palangganang ito po ay malapit sa harapan ng pintuan ng tabernakulo. Ang tubig po sa palangganang ito, gaya ng ating pinasa, ay ginagamit po ni Aaron, ang mataas na serdote, at ibang pa mga serdote na kanyang mga anak para po hugasan ang kanilang mga paat at kamay bago po sila pumasok sa tabernakulo. Bakit po pinahugas ng Diyos ang mga kamay at mga paa nila? Sapagkat kung hindi nila hugasan, sa pamagitan ng tubig na nasa hugasan ito, sila po ay mamamatay. Kaya bago po sila makapaglingkod sa harapan ng Diyos, kailangan muna silang maghugas ng kanilang mga paat at mga kamay. Ang bagay nito po ay naalala natin ang sinabi po ni Pablo sa Ephesians chapter 5, verse 26. Ganito po ang sinasabi ni San Pablo patungkol sa bagay nito. Kanya po sinabi, upang ang iglesia italaga sa Diyos matapos linisin sa pamagitan ng tubig at ng salita. Kaya, ang mga scholars po, meron po silang mga kakaibang kaisipan sa forma ng palanggana at paano ito ilakbay at ginagamit. Meron pong 2 puntos ang ating makikita patungkol sa forma at paano ito ginagamit. Kapag binanggit po ang palanggana, inyo pong papansin na sa ating binasa, binabanggit din ang patungan nito. Minumungkay sa atin na merong isang bagay na espesyal patungkol po sa palangganang ito o sa patungan ng palangganang ito. Pangalawa, wala pong receptacles, hindi niyo mapapansin. Wala siyang lalagyan katulad ng kahon o supot para ilagay ang palangganang ito. Walang direksyon pa paano ito takipan at paano ito ilakbay. Ang palangganang ito po siguro ay maliit na basin, maliit na palanggana, yari na tanso, nakalagay sa isang tansong patungan din. Ito ay napakaliit na hindi na po kailangan ng kahon o supot o mahabang kahoy para buhatin. Baka ito ay isang mahabang o mababang palangganang naugasan na puno ng tubig, gaya ng ating nasabi, na sa tuwing ang saserdote ay papasok sa tabernakulo upang maglingkod sa Diyos, kinukuha niya sa patungan ang palangganang ito at inuugasan niya ang kanyang mga paa at kamay bago siya pumasok sa tabernakulo. At pagkatapos niya maghugas, ito kanyang babalik sa patungan at muling bubuhusan ng tubig. The bronze laver signifies, okay, pagkatapos ng lahat ng introduction na ito patungkol sa laver o patungkol sa palangganang ito, ang tansong palangganang ito ay pinakikita sa atin ang paglilinis ng mananampalataya mula sa dumi ng sanglibutan, the cleansing of the believers through the filth of the world. Katulad ng dugo ng altar kung saan po sinusunog ang mga handog, ipinapahayag sa atin ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang palangganang hugasan pong ito ay pinapahayag sa atin na ang isang Kristiyano ay dapat manatiling dalisay, puro, habang siya po ay lumalakad sa makasalanan na sanglibutan ito. Kaya ang panalangin po ni Jesus sa John chapter 17 ay ganito, verse 15, hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Ito po ang panalangin ni Kristo para sa atin. Sa katunayan po, lahat ng mga elemento, lahat po ng mga rituals, sa loob po ng tabernakulong ito ng kapisanan, ang dinidiin sa atin ay ito, inaasahan ng Diyos, listen saints, inaasahan ng Diyos na habang tayo po ay nasa sanglibutan pa, na tayo po ay mamuhay ng isang buhay
na may kabanalan at nakatalaga lamang sa Kanya. Ito pong dinidin ng lahat ng mga rituals, lahat ng mga elemento sa loob ng tabernakulong ito. Ang kaharian ng Diyos, the kingdom of God, ay isang banal na kaharian. Ang kabanalan ay isa sa mga ilan na mga mahalagang mensahe ng tabernakulo ng kapisanan na binigay para sa atin sa kasalukuyan. Kaya mga kaibigan at mga magulang, ang puso ng isang Kristiyano, the heart of the Christian, kahit siya po ay nasa lugar ng importansya at naglilingkod sa kanyang lokal na komunidad at habalang nagtatrabaho sa mainstream of kanyang civic life, ng kanyang buhay sa kapisanan ng pambayan, dapat siyang manatiling banal. Listen, dapat siyang manatiling banal, hiniwalay para sa Diyos tulad ng tabernakulo. Ang tabernakulo hiwalay sa habalang mga lipi at hangkan ng bansang Israel. Posible na maging dedikadong Kristiyano, kasabay nito meron po tayong maging persona na may kakayahan, a person of confidence in all matters of secular, on all secular matters, at mga secular na mga bagay. Marami po sa mga Kristiyano na may malalim na personal na pagtatalaga or consecration, kanila pong ipinakikita na ang isang overcoming Christian, ang isang nagtatagumpay na Kristiyano, kaya niyang gumawa ng mga matataas o mga mahalagang mga trabaho sa mundo po ng pangangalakal na taglay niya pareho ang parangal, the commendation at papuri ng mga Kristiyano o hindi mga Kristiyano. Ang mga halimbawa po dito, sina Jose at Daniel, sila po yung mga halimbawa sa kasulatan. Mga halimbawa paano magtapat sa Diyos at idinagdag pa sa kanila ang sekular na kakayahan. Subalit kapag tinawag ng Diyos ang isang banal na lumabas sa kanyang pong trabaho sa sanglibutan tungo sa gawain ng kanyang kaharian, dahil po inihingi at sa pilitan na hinihingi ng mga kamundong trabaho niya na gumawa siya ng isang bagay na hindi banal. Alam po ninyo mga kaibigan, ang isang banal kapag ganito ang kanyang kalagayan, huwag na siyang mag-aksaya ng panahon na pinipilit niyang mapanalunan ng pabor ng sanglibutan. Ang kanyang dapat gawin ay mabilis na umalis at pagkatapos maging masipag tungo doon sa daan na tinuturo ng Panginoon sa kanya. At sa puntong ito o sa linyang ito ay wala pong compromise. Amen? Nandiyan ba kayo? Kaya mga kaibigan, nawa po ito inyong nadama sa inyong mga buhay. Kasi maraming mga Kristiyano pinipilit pang mapanalunan ng pabor ng mga makasanglibutan. Kung kayo ay pinipilit sa pilitan na gumawa ng isang kasamaan, di banal, it is time na kagad na tumakbo tayo sa Diyos at gawin natin ang kanyang pinagagawa sa atin. Ang Hebreong palangganang hugasan na ito at ang Kristiyanong bautismo ng tubig ay magkatulad ang kanilang kahulugan. Ito po, nais ko nang bigyan din ngayong umaga. Ang Hebreong palangganang ito at ang Kristiyanong bautismo ng tubig, the Christian water baptism, ay makatulad ang kanilang kahulugan. Ano pong ating ginagawa sa water baptism? Sino pong nabaptize ng water dito? Marami. Ang hindi pa. May I see your hands? Ayun, marami-rami din. So, ang Hebreong palangganang ito ay katulad ng kahulugan ng Kristiyanong bautismo. Ang Kristiyanong bautismo sa tubig, listen, ay hindi po tayo winiwisik ng tubig. It is immersion. Ito po ay tayo inululublob diyan sa tubig, sa isang malalim na o medyo katamtaman sa isang kalagayan na tubig na ito, at tayo po inilulublob, pagkatapos tayo inilulubog o lulubog tayong diretso, okay? At pagkatapos tayo po ay ahon dito. So ito po ang Kristiyanong bautismo ng tubig. So, water baptism, ang kumakatawan sa katotohanan, okay, ito po ang it symbolizes, no? Kumakatawan sa katotohanan ng isang bagong at lumang Kristiyano. Kasi meron bago at meron ding lumang Kristiyano, ay pumayag na siyang mamatay sa sanglibutan at sa maruming pita nito. Pagkatapos ang isang tao ay kanyang tanggapin ang dugo ng krus bilang kanyang katubusan, kabayaran para sa kanyang mga kasalanan,
siya ay dapat pabautismo sa tubig. So this is the next step of our redemption. Okay? Kaya, kailangan siya mapabautismo ng tubig para ipakita na siya ay kusang loob na ang kanyang lumang di malinis na kalikasan ay mapako sa krus kasama ng Mesiyas. Nandiyan ba kayo? Sana po yung maliwanag yan. So the convert, kailangan niyang i-renounce completely. Ayun. Kailangan niya pong talikdan na lubusan sa kanyang puso. Listen, sa kanyang puso. Ang sanglibutan at ibigay ang lahat para sa Mesiyas. At siya'y handang-handa na at kusang loob na mamatay kahit sa pisikal para sa pananampalataya kung kakailanganin. Nandiyan po kayo? Yun po ay matindi. Next pong ulitin yun. Uulitin natin. The convert, kailangan niyang i-renounce completely, talikdan lubos sa kanyang puso, ang sanglibutan, at ibigay ang lahat para sa Mesiyas, at siya'y handang-handa na at kusang loob na mamatay kahit sa pisikal para sa pananampalataya kung kakailanganin. Ang ganito pong pagtalikod sa mga hinihingi po ng mundo ay isang totoong katibayan ng Kristiyanong pananampalataya na ginawa ng mga unang mga Kristiyano nung unang siglo. At ito po ay nanatiling totoong katibayan sa atin na nasa ika-20 siglo. Kaya Messiah and His Gospel does not change. Okay? Messiah and His Gospel never change. Hindi po ito nagbabago. So water baptism means this. Isa pa rin kahulugan nito. Kapag ating ginagawa ngayon, ang ginagawa po ngayon ng mananampalataya, kapag siya po inilulubog o inilulubog sa tubig, ay kanya pong tinatakwil at tinataligdan ang sanglibutan para siya po ay walang reserbasyon na mag-cleave o ibigay ang sarili ng buong puso sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang ating ginagawa kapag tayo po ay nababaptize. Saan po tayo na bautismo? You are baptized into what? Christ's death. We are baptized into Christ's death. Romans 6:3. Romans 6:3. Tayong lahat na nabautismuhan kay Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. So kayo po na nabautismuhan kay Jesus, kayo po ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. At ito ang kamatayan sa krus. Ito ang nangyari kapag ikaw ay nilublob sa tubig. Ang nangyari po, the world is crucified unto me, and I unto the world. Kapag tayo ay nabautismuhan sa tubig, that is supposed to represent, okay? Kapag po tayo nabautismuhan sa tubig, ito ay kumakatawan ng ating sinabing goodbye sa ating buhay sa sanglibutan. Kapag kayo nilublob na sa tubig at umaon, ang ating ginagawa, ipinapahayag natin, we are saying goodbye. Anong ibig sabihin ng goodbye? Tumatalikod ka na sa ating buhay sa sanglibutan. That we have said goodbye to our life in the world. Na tayo po'y tumalikod na sa ating buhay sa sanglibutan. Alam po ninyo, hindi po ito palagi tinuturo. Kaya ito po ang dahilan bakit ang mga tao ay nahihirapan kapag sila po'y pumasok sa discipleship teaching. At kanila pong nasasabi, hindi ito sinabi sa akin noon nung ako ay mabaptize ng water. Na hindi ko na magagawa mga bagay na ito at ang Diyos ay makikilam sa aking trabaho, hindi na ako pwede maging ganito. Hindi ito sinabi ng ilan sa atin ay may lublob sa tubig. They were never told, sabi. Subalit kapag atin silang tinuruan nung pangpasimula, sa oras na ikaw ay nabautismuhan ng tubig, that's the finish. Yun na ang katapusan. That goes your plan, that goes your hopes, and your dreams. Kapag ikaw ay nabautismo ng tubig, dapat natin sabihin, pasimula pa lamang kayo po mabautismo ng tubig, yun na ang katapusan ng iyong panaginip, ng iyong plano,
ng iyong mga pag-asa mo, lahat-lahat. Alam po ninyo, sa ilang mga bansa, gaya ng akin na ikwento sa nakaraan, kapag ikaw ay nabautismohan sa tubig, ang ibig sabihin nito, baka ikaw ay lalasunin o ikaw ay babarilin sa loob ng isang buwan. Ito po ay totoo sa India. Ang mga tao ay nakukulong kapag sila ay nabautismohan sa tubig. Ito po ay nangyayari sa ilang mga Iron Curtain countries, kapag ikaw ay nabautismo ng tubig. Kung ikaw po ay nabautismohan at ikaw ay mamamayan o isang Soviet citizen, ikaw ay bibigyan ng minimal task o bibigyan ka ng trabaho. Okay na kapag ikaw ay nabautismo ng tubig, hindi gano'ng mabigat pero isang trabaho. Subalit, unfortunately po sa ating bansa, wala po nangyayari kapag tayo nabautismohan ng tubig. Subalit sa India, kapag ang isang tao ay nabautismohan, siguro siya ay lalasunin sa susunod na araw ng kanyang mga kamag-anak. Ito po nangyayari hanggang ngayon. Kaya, hindi sila napapabautismo o napapabautismo na mayroon pong naglalaro sa kanilang kaisipan gaya ng ilan sa atin na siguro kaya bukas magpapabautismo ako o kaya mamaya. Ano kayang kailangan? Alam po ninyo mga tao sa ganitong binanggit natin kalagayan, hindi nila iniisip ng mga bagay nito kapag sila ay magpapabautismo. Alam po nila sa oras sila po ay magpabautismo, they are writing their death certificates. Alam nila, kapag sila ay magpapa-water baptism, alam nila kanilang pinipirmahan ng kanilang death certificates. Hanggang sa araw na ito'y ginagawa. It can mean a lot of sufferings, lalo na po sa mga Iron Curtain countries. Kaya kapag ito ay sinabi mo sa maraming mga charismatic ngayon, ito po nakakalungkot, kapag ito ay sinabi mo sa maraming mga charismatic ngayon, sa maraming Kristiyano, na kapag ikaw ay na-water baptism, that this is the end of your life, na ito ng katapusan ng iyong buhay, that will really hurt them. Sila po ay masasaktan. Dahil hindi po sila sanay sa ganitong mga bagay. Sapagat alam nila ang kanilang Diyos, kahit kurutin, bawal sa kanila. Okay? Pero sabihin mo ito sa isang tao na alam niyang mabuti, na siya'y lalasunin sa susunod na araw, he has already counted the cost. Kanya na pong binilang ang halaga na kanyang babayaran kapag siya ay babautismo ng tubig. Alam po ninyo, hindi na mahalaga ang bagay nito. Kaya ito po ang malaking problema. Listen, ito malaking problema ngayon sa ating pagtatalaga, sa ating consecration, na hindi pa tayo gumawa ng desisyon once and for all. Ito po napapansin ko, luma at bagong Kristiyano. Nabaptize ka na pero hindi pa tayo gumawa ng isang desisyon once and for all. Minsanan, at isa na ito rin katapusan, that we put the axe to our dream. Na yung palakod na yan ay nakalagay na sa inyong mga panaginip mo. Hindi pa natin binilang ang ating mga sarili na patay na. Kaya anong nangyayari po, alam niyo, nagiging katulad natin ang isang manok na binubunutan ang kanyang balahibo na buhay. Hindi ba? Bawal to sa akin, ang sakit. Ay, bawal to. Hindi ka pa nga patay. It hurts you. Pero kapag ikaw ay pinabautismo ng tubig, sana once and for all you make the decision. That's the finish. Yun ang katapusan ng yung panaginip, ng yung plano. Lahat. Nandiyan ba kayo? Kaya sinasabi, itong kalagayan ng maraming Kristiyano, kung ating itinuring, ibinilang ang ating mga sarili na patay na, gaya po sinasabi sa Romans 6, reckon yourself dead. Yun, reckon yourself dead. Ituring mo, ibilang mo yung sarili na patay na. Ngayon, kung hindi pa natin ginawa ito, at nakakahalahati na po tayo sa ating Christian walk, it's harder than ever. Lalo po nagiging mahirap. Lalo tayong mahihirapan. But you have learned to go both ways at once. Kaya mabuti kapag tayo po ay magbabautismo, ating itong paliwanag ng buong linaw, sabihin natin, this is death to the world. Andiyan ba kayo? This is death to the world. You cannot hang on to the world anymore. Hindi ka na pwedeng manatili sa sanglibutan.
Subat ang karagdagan po noon na sinasabi sa Romans 6, listen, sinasabi po karagdagan po nito, na sinasabi po sa Romans 6, you have reckoned yourself dead, alright? Ang karagdagan po nito ay reckon yourself what? Alive! Pagkatapos mo itinuring, binilang sarili patay na, ang kaduktong noong sinasabi sa Romans 6, reckon yourself alive. Ibilang mo ang iyong sarili na ikaw ay buhay. Dahil po meron pong tatlong kamatayan ng isang Kristiyano na kanyang maranasan. There are 3 deaths na kailangang maranasan ng isang Kristiyano. Death to the world, ito ang pinag-usapan natin. Death to sin, and death to self. At sa mga bawat kamatayan na ito ay merong consequent na resurrection na sinasabi. Listen, sa bawat kamatayan ng isang Kristiyano, merong consequent na resurrection. Sa bawat resulta po ng kamatayan ng isang Kristiyano, merong kasunod na pagkabuhay na mag-uli. So, ang consequence ng ating kamatayan sa sanglibutan, ang resulta po ng kamatayan natin sa sanglibutan, ito po, ay tayo ay na ikaw ay umahon sa tubig gaya po ng water baptism, inilublob ka, namatay ka, okay, sa sanglibutan, at pangalawa, ikaw ay ahahon dito, ang ibig sabihin nun, ikaw ay umahon sa tubig, itinayo na kasama ni Jesus, na ating tagapagligtas, at ngayon, ang iyong buhay ay nasa kanang kamay ng Diyos, handa ng mahayag sa oras na dumating si Kristo. Amen? Yun ang resurrection. You have died to the world, and then your life is with the Lord at the right hand of God. Hallelujah. Kaya hindi tayo mag-grouch. Maraming mga Kristiyano, mapagreklamo, hindi sila magreklamo sa kanilang kamatayan, hindi, o kaya sinasabi natin, ako'y patay na. No! You say that once, okay? Sabi natin tayo, binilang natin sa sarili, ako'y namatay na. And then we say, we are alive in Jesus. We are alive in Jesus. We are alive in Jesus. Amen? Na tayo'y buhay kay Kristo. At kung tayo ay papanayin na may lason, what does it matter? Anong kabuluhan nun? Tayo ay nasa kanang kamay na ng Diyos. Amen? Kaya huwag tayong mag-concentrate sa ating pong kamatayan. Listen, huwag tayong mag-concentrate sa ating kamatayan. Ibilang natin tayo po'y namatay na. Then you concentrate on your new life. Amen? Mag-concentrate tayo sa ating bagong buhay. Dahil concentrating too much on your death, it make you morose. Ikaw po ay lubos na malulumbay. So we concentrate on the life. At tayo po doon na magko-concentrate sa buhay na nasa ating Panginoong Yesu Kristo. But our life, dito natin pinag-usapan, our life is not abundant life in the world. Listen, yung life na dito nag-nice ng Diyos na tayo mag-concentrate, hindi po yung masaganang buhay dito sa libutan. Kaya sabi ng ating Panginoon, ako'y dumating para bigyan kayo ng buhay at buhay na masagana, hindi ba? I have come that you might have life and have it more abundantly. Yung life na kanya binabanggit dito is the life, ang buhay ay ating spiritual na buhay and more abundant spiritual life. Hindi yung buhay gaya na kinasabi sa beach, na gaya ng ating ginawa, naglalaro tayo ng moro-moro o marmaro. That is not abundant life. Okay? Na tinutukoy. It is isang masaganang buhay sa kanang kamay ng Diyos, the more abundant is spiritual life. Amen? God said, he that believeth and baptized shall be saved. Hindi ba? Ito po sinabi ng ating Panginoong Yesu Kristo. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Alam po ninyo, sa sinabi ito ng ating Panginoon, hindi po tayo pwedeng babanjing-banjing. Sa sinabi ng ating Panginoon na sino man ang mabautismuhan o manampalataya, sumampalataya, mabautismuhan. Gaya po na aking nasabi, meron pong isang famous attorney o abogado sa Iceland. Isang araw po siya naging Kristiyano at tinakda na siya po ay mabautismuhan ng tubig. And you know what? Isang araw bago po ang bautismo, siya po ay namatay. Nakaroon po ng malaking katanungan ang pastor ng attorney ito. Kaya wag po natin palampasan kapag sinabi po ng ating mga maliliit na mga bata,
So it's good mga Sunday school teacher na nandito. Huwag po natin palampasan kapag sinabi ng ating mga maliit na mga anak, Daddy, Mommy, gusto kong pabautismo ng tubig. At alam niyo po kapag ganito ang pagnanasa ng ating mga anak, tanungin natin sila, ano bang ibig sabihin nito sa iyo, yung water baptism? Kadalasan po ang kanilang sasabihin sa atin, I want to be with Jesus. Nais ko makasama si Jesus. Sa ibang mga bata, ahanga ka po sa mga kanilang sasagot sa atin, I want to get rid of my sins. Gusto kong maalis itong aking makasalanan, I want to be with Jesus, na makasama si Jesus. They really do, they really come out po ang mga bagay nito. Yung mga salitang ito, sabat sinasabi ng Biblia, out of the mouth of babes, minsan yung mga hindi mo inasan ay lumalabas. So, kapag ganyan ang kanilang sinasabi sa atin, sa akin pong judgment, ang bata ay pwede ng bautismuhan. Kahit hindi nila naunawaan ang resulta nito, lahat ng ating binanggit kanina, kapag dalisay ang kanilang mga puso, mahal nila si Jesus sa kanila pong maliit na kaharian, they have already said goodbye to the world. Kanila nasabi, babay na sa sanglibutan. Okay? Kanila nang nasabi ang mga ito. At kanilang patuloy na sasabihin, ako ngayon ay nasa kaharian ng Diyos, kasama ko na si Jesus. Ngayon, sasabihin nila sa iyo, kapag ganito ang kanilang pagkaunawa, ang aking kapatid ay pwede nilang paglaruan ng aking manika, di ba? Gaya kanina, sabi ko sa aking mga anak na dalawang babae, kailangan kayong ma-water baptism. Minsan sa damit lamang. Ayun, makasinglaki kasi. Nandiyan po kayo. Pwede nang laruan, paglaruan ng aking manika, o ang aking ganito, ang aking ganito. Mga bata, minsan matatanda rin. Nandiyan po ba kayo? Ang ganito mga bagay, it really works with children. Kaya, hindi po ako maghihintay hanggang isang tao ay makatechize na sinasabi o maturuan na sumagot ng ganito sa kanilang mga reliyon. Sa ilang mga iglesia, kanila pong ginagawa, ito, hindi pwedeng pabautismo hanggang hindi ka na-catechize. The Bible said, He that believe and be baptized shall be saved. Amen? Ang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Kaya, yung pong eunuch, inyo pong nabasa yun sa Book of Acts, yung eunuch, kanya pong sinabi, nandito ang tubig. Anong pumipigil sa akin na hindi ako mabautismohan? Sabi niya kay Felipe. Abang sila ay pinaliwanag niya ang kasunatan. Hindi ba? Wala, sabi ni Felipe, baba ka sa iyong karway. Ito po ang aking paniwala. You can explain later. Alam po ninyo sa panong iyon, sa mga early Christians, the gospel was preached with repentance. Ang ebanghelyo po ay pinangaral nila na mayroong pagsisisi. Sa kasalukuyan, lumapit ka lang dito sa altar, baka tapos magpahayag ka ng pananampalataya, baka tapos hindi na po tuturuan ng mga Kristiyano kung paano mamuhay na maging tunay na Kristiyano. Nandiyan po kayo. You have to repent to the world. Alam nila ito sa Book of Acts. Ito po'y kanilang alam. Anong ibig sabihin kapag isang tao ay nabautismuhan ng tubig? Kaya, kanila pong sinunog ang kanilang mga clock, the magic arts. Dahil sinabi nila that God has sent Jesus to turn you away from sins. Ito yung pinangaral ng mga lagad na sinugo ng Diyos si Jesus para kayo ay ilayo sa inyong mga kasalanan at alising ng mga kasalanan ninyo. Alam nila ito, na ito na ang katapusan ng kanilang mga buhay dito sa sanglibutan. Ang katotohanan, ito po ay kailangan paliwanag sa maraming mga Kristiyano sa kasalukuyan. Amen? Kailangan itong paliwanag. Dahil sa isip nila, ang water baptism, ito po ay membership. Hindi ba ito mga ating nakagisnan? Sa Lutheran, Episcopalian, Catholic Church, tinuturo, ito ay bilang isang covenant. Your child is under covenant. But Romans 6 is beautiful for its simplicity. Until you die, this death to the world and receive the consequent resurrection, ikaw ay nasa isang sitwasyon katulad ng sa manok na walang katapusan na binubunot ang balahibo mo. Hindi ba? Hanggang hindi ka namatay, isang kamatayan sa sanglibutan, at tinanggap mo ang resulta ng kamatayan na ikaw ay itinaas ang iyong buhay sa kanang kamay ng Diyos. Ikaw ay nasa isang sitwasyon. Bunot dito, kasagin na po, ako po gawa ko na ito. Kapag ako sunod ng kitang manok ko, paglapot ang balahibo na.
Manguratsi. Ganito pong kalagayan ng maraming mga Kristiyano. They have not died to the world. Kaya, tanong nila, do I have to give up drinking wine? Do I have to give up drinking beer, smoking? Or do I have to, I want to be, God is calling me, kailangan bang suko ito? Kailangan bang ganito? Kailangan ba? Alam po rin yung sa patay, hindi niya sasabihin yan eh. Hindi ba? Kailangan ko ba ito? Kailangan ko, God is calling me, kailangan ko ba? Meron akong boyfriend. Nice ko pong ikwento sa inyo. Okay, nice ko pong ikwento sa inyo ang light ni Lillian Trasher. Si Lillian Trasher, dahil po ito inaangkop. Okay. Nandiyan ba kayo? Si Lillian Trasher po isang dalaga. Ito po ay tinawag ng Diyos na pumunta sa Egypto. Meron siyang boyfriend. Okay? Sila ay nakahanda ng kasal. Ang kanya pong mga magulang ay laban sa kanyang pag-alis. Siya ay umaalis po kasama ng mga missionary sa Moody Bible Institute. Sabi nila marami po mga heathens o marami nawawala sa Egypto. Ang kanya pong boyfriend ay ayaw siyang pakinggan patungkol sa kanyang pag-alis. Wala may gusto na makinig sa kanya pong pagpunta sa Egypt. Kaya ang nangyari po, siya ay bilang dalaga, kawawang dalaga pong ito aking napansin, itinakwil siya ng kanyang pamilya, itinakwil siya ng kanyang boyfriend, itinakwil siya ng lahat. Subalit, alam po ninyong yung gawin ito sa kanya, hindi niya sinabi ang mga ito, hindi ko na dapat gawin ito. Dapat akong makinig sa aking mga magulang, mag-settle down, mag-asawa, sundin ang kanilang mga gusto. Hindi niya sinabi ito sa kanyang puso. Subalit sinabi ng Diyos sa kanya, you go to Egypt. Yun ang sinabi ng Diyos sa kanya. Pumunta ka sa Egypto. Well, alam po niyo kung kayo po ay patay na, ibinilang ang iyong mga sarili na patay na, at mayroong sinabi ang Panginoon sa inyo na, you go, pumunta ka dito. Hindi na maglalaro sa iyong kaisipan, aalis ba ako o hindi. Naalala ko ang aking boyfriend, ang aking pamilya. Hindi na maglalaro ang mga kaisipan na ito sa iyong puso. Why? Dahil namatay ka na bago pa ka man umalis. Hindi ba? Namatay ka na. Ang nakakalungkot ngayon na aking nakikita, marami mga Kristiyano, kapag silang nadikit sa isang bagay, kanila nakakalimutan ang kanilang pagtatalaga sa Diyos. Marami ngayon, madali, tayo matangay at mailayo sa ating pagtatalaga sa Diyos. Kapag tayo na-focus sa ating sarili, na tayo habag-habag, kawawa tayo, lahat ay salungat sa atin. Ina ako may kaswelo kimbiyangay ning. Alam po ninyo, ang nangyayari, nawawala ninyo ang inyong pagtatalaga. It means you are not dead yet. Hindi ba? Ang mga bagay nito ay naglalaro pa sa iyong kaisipan. Kaya mangyayari, wala ka ng puso sa gawain ng Panginoon, wala ka ng mga bagay na binibigyan mo ng halaga sa iyong relasyon sa Diyos. Wala na. Sapagkat hindi ka pa namatay sa mga bagay nito. Kaya ang batang ito, nung siya umalis, alam niya siya patay na. Kaya siya umalis, pumunta sa Egypto. Ang kanyang ginawa doon, alam po niyo yung kanyang ginawa doon? Inampun niyang isang batang ulila na iniwan sa kalsada ng kanyang kapatid. At bago siya iniwan ng kanyang kapatid, hinubaran siya. Baka yung kanyang damit ay ibebenta kaysa na nagbenta. At kinuha ito ni Lillian Trasher. At ito nagpasimula. Isang bata, dumami ng dumami. To make the long story short, alam po ninyo, tinawag siya ng Egypto, the Nile Mother, even today. Imagine. She was called the Nile Mother. Ang ina ng ilog na Nilo. Ayun. Even today, alam po ninyo, kanyang nayanig ang isang bansa dahil ang mga bansa kanila pong tatanggapin ang ganitong klaseng Kristyanismo. Kapag kanilang nakita ang Diyos, hindi yung ating nakikita ngayon sa maraming mga iglesia, Kristyanismo ngayon, inggitan, paninira, ecclesiastical power, mga gusali. When they see someone coming in the power of God, it does something they will receive. Egypt received her. What a memorial to God. Tinanggap siya ng bansang ito. Nakita ang kapangyarihan ng Diyos.
At ang pag-uusapan po ang pag-aani ng ika-10 beses, nagkaroon siya ng pamilya na napakarami, igit sa kanyang inasahan. Ito ba'y mahirap para sa atin? Ito ba'y mahirap para sa inyo? Alam po ninyo, kung ito iniisip niyo na giving up your boyfriend, your girlfriend, sino man, ano man, nahihirapan po kayo, hindi pa tayo namamatay sa sanglibutan. Hindi pa tayo namatay sa sanglibutan, pinipilit mo pang hawakan ito sa iyong buhay. You're still disappointed by Jesus. Sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo, para bang KJ ang Panginoon. Because you have not died to the world yet. Si Jesus ay hindi po dumating para gawin ng mga bagay na madali. He placed the cross before you. Lagi na ilalagay ang krus sa ating harapan. Kung hindi mo ito kukunin at papasanin, you are not worthy of me, sabi niya. Hindi kayo karapat-dapat sa akin. Kaya brother boy, kayo at sa akin, ang una at hanggang hindi ka mamatay, hindi ka pwedeng maging alagad niya. Ang bagay na ating pinag-usapan ay kailangan hindi po ito negatibo kailanman. Okay? Ang bagay natin pinag-usapan kailanman hindi ito negatibo. Dahil ito po ang susi ng buhay. Because she has made her mind, ito na kanyang sinabi, here I go. Pagkatapos siya ay pinuspos ng kalwalatian ng Diyos. Kaya merong ilang mga bagay na binibilang ng wakas o katapusan, bilang sa kamatayan. At ang bautismo ng tubig, ang ibig sabihin din nito ay kamatayan. Kamatayan ng ating unang personalidad. Amen? The death of our old personality. Buksan po natin siguro ang ating mga Bible sa Romans chapter 6, verse 4. Bilisin po natin para ating pong mapatunayan ang ating principle na ating tinatalakay dito. Romans 6, verse 4. Sa makatuwid, tayo namatay at nailibing o nalibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo naman mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Hindi po ba yung maliwanag? Amen? Acts 22, verse 16. Acts 22, verse 16. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabautismo at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan. Amen? Kaya ang laver po, ang ugasang ito, ay pinapahiwatig sa atin ang paglilinis ng mananampalataya para siya ay makapaglingkod bilang saserdote sa harapan ng Diyos. Ang posisyon po ng ugasang ito ay nakalagay sa entrada ng tabernakulo ng kapisanan. Gaya ng ating pinag-aralan. Ipinakikita sa atin na ang bawat tao na maglilingkod sa Diyos ay kailangan maging spiritually clean. Okay? Exodus chapter 30 verses 19 and 20. Baka ang pag-uugas po ay isang nakaakmang konsepto na para sa atin, mga Kristiyano sa kasalukuyan, na ating pong isalang-alang. Ang mga saserdote, kailangan nilang hugasan ang kanilang mga paa. Okay. Bago sila magpasok sa tabernakulo, ano pang gagawin ng saserdote? Maghuhugas ng kanilang mga kanilang mga kamay. Kaya kumakatawan sa ating mga gawa. Okay? Kailangan nating hugasan ang ating kamay. Kumakatawan sa ating mga gawa. Ano ba yung nagawa niyo sa nakaraan? Kaya sinasabi, we cannot ascend to the holy hills with unclean hands. Hindi ba? Kaya kailangan malinis ang ating mga kamay. At kanilang inuhugasan kanilang mga paa, symbolizing the path of life. Ang daan na kanilang tinahak. Ano ba ang daan na tinahak mo sa nakaraan? Ano bang dinesisyon na ginagawa mo? Kailangan ito'y mahugasan, lalo na kapag ito ay makasarili. Kaya sa tuwing ang mga saserdote ay papasok sa banal na lugar para maglingkod sa Panginoon, kailangan silang maghugas. Kailangan natin panatilihin sa kaisipan ang katotohanan ito, mga banal, ng ating kaisipan, ang ating mga salita, at ang ating mga gawa ay kailangan maging banal sa lahat ng panahon. Ang ganito mong kabanalan ay kailangan ang tuloy-tuloy na panalangin. Tuloy-tuloy na pagbabasa ng kanyang mga salita. Kaya sinabi ni David, ang kanyang salita ay tinago ko sa aking puso para huwag ako magkasala sa kanya. Kaya ito po ang kailangan. At palaging pagbabantay. Tuloy-tuloy na pagiging sensitibo sa mga reproaches o mga panunumbat at mga endorsement o mga approval
at pagsang-ayon ng Banal na Espiritu sa ating mga ginagawa. Sa tuwing ang Banal na Espiritu ay kinagagalitan tayo, pinagsasabihan tayo sa ating mga kasalanan na naiisip, naisalita at nagawa, dapat tayo maging mabilis na ikumpisal ang ating mga kasalanan sapagkat sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just what? To forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Siya po ay magpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya ang laver, inilalarawan ang paglilinis ng isang Kristiyano sa kanyang paghanda sa kanyang makaserdoting paglilingkod. Kaya ito po ang pangalawang hakbang sa ating katubusan. Kaya ito po yung mahalaga para sa akin. Na kayo po na hindi pa nabautismo, nawa po maliwanag na ngayon kung anong ibig sabihin, anong sinisimbolize ng water baptism. Pagbautismo sa tubig. Kaya tanong sa akin, Pastor, pwede ba akong pabaptize ng muli? Ngayon na naunawaan ko na anong ibig sabihin ng water baptism, you can. Okay? Kung pwede lang ako rin water baptize ngayon. Nandiyan ba kayo? Kasi po noon naikayat lang tayo. Nakikita natin kaibigan natin ay nabaptize ng water, nais din natin na hindi natin alam kung anong tunay na kahulugan ng bautismo ng tubig. Amen? Kaya, nawa po sa puntong ito ay maliwanag sa atin. Idalangin natin sa Panginoon mga bagay natin pinag-aralan. If you want to review, get the tape. At ang aking pong dalangin, sana sa paggawa ng pangalawang hakbang na ito ng inyong katubusan, para tayo lumago, okay? Gaya ng ating nasabi, ang kaligtasan. God is moving us from Satan to Himself sa Kanya. Kaya tayo nililipat tayo mula kay Satanas tungo sa Diyos at tayo binigyan ng mga times para malaman natin ang progreso mo o maatras ka sa katubusan mo mula sa kamay at wangis ng Satanas tungo sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa ang una, manampalataya tayo sa dugo ng ating Panginoon, kamatayan niya sa krus. At pangalawa, ang pangalawang hakbang, ang bautismo sa tubig. Amen? Ano po ang ibig sabihin ng water baptism? You have said goodbye to the world. It is finished. Amen? All your dreams, your plans, everything, mga plano mo sa buhay. At ano po ang ibig sabihin ng water baptism? You have died to your old personality. Amen? Nandiyan po kayo. You have been baptized in Christ's death. So, ang aking pumungkay at payo sa inyo bilang inyong pastor, go for it na. Amen? Lubusan na, all the way na sa Panginoon. Sabat ito na ang panahon, yan ang ating pinag-aaralan. So, when the latter rain will fall upon our midst, we are ready. Amen? Kaya tayo pong natin manalangin.